Multi-page view. Comments will appear here. Comments will live. Double tap to activate. Good morning po mga kababayan. Good morning po sa atin pong lahat. Tayo po muna ay dumako sa panalangin bago tayo magpasimula. At bago ako manalangin, gusto ko munang buksan ang aking paboritong verse sa John 3:16 na lagi kong binabasa. Excuse po medyo gumagaral-galang po ang aking boses. Ilan po muna natin sa John 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya at huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. At sa verse 18 po, hindi po ako nagkakamali, sabi po dito ng Panginoon, naparito ang anak ng Diyos naparito ang anak ng Diyos para iligtas ang sanlibutan. Ibig sabihin po nito, naparito daw po ang Panginoon hindi para hatulan ang sanlibutan, kundi po para ibahagi ang kaligtasan. Ibig sabihin, sabi po ng Biblia, naparito po ang Panginoon hindi para hatulan ang mga makasalanang sanlibutan, kung hindi po ay ibahagi ang kaligtasan o iligtas ang sanlibutan. So namatay po ang Panginoon para po sa kasalanan ng tao. So namatay po si Jesus para iligtas, o ang Panginoon ang tumubos sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya sabi nga dito, binasa natin itong John 3:16, sapagkat na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po ang mensahe po ng Panginoon, na kaya po ang Panginoon ay namatay para tubusin tayo sa kasalanan at maligtas ang sangkatauhan kung tatanggapin mo ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas ng iyong buhay. So ang kaligtasan po kasi, ito kung tinanggap mo ang Panginoon. Ibig sabihin, pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa, at tinanggap mo ang Panginoon buong puso na siyang tagapagligtas. Ibig sabihin, kung tinanggap mo ngayon ang Panginoon, anytime na kunin ka ni Lord, anytime na anumang oras na kunin ka ng Panginoon, kung tinanggap mo siya bilang yung tagapagligtas ng iyong buhay, ay sabi po ng Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ama namin Diyos na mapagpala, Lord, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na muli po kaming binigyan mo ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat, Ama, at patuloy ka naming pinapapurihan at tinataas, Lord, at salamat sa pagpapala, salamat sa panibagong pag-asa na ibinigay mo sa amin sa buong araw na ito. Lord, inihiling namin na kami ay patawarin mo, Panginoon, anuman po ang aming nagawang kasalanan sa isip, sa salita man o sa gawa. Inihiling namin, Panginoon, ito ng kapatawaran. At salamat, Panginoon, at patuloy mo kaming binibigyan ng pagpapala sa pangaraw-araw. Hindi lang sa pinansyal, hindi lang sa material, Panginoon, maging sa kalakasan ng aming pong buhay espiritual. Salamat, Lord, at inihiling namin, Ama, na ikaw ang patuloy na mag-ingat sa amin sa buong araw na ito. Ano man po ang aming pagkakaabalahan, ano man po ang aming gagawin, maging sa aming mga trabaho, Panginoon, ikaw po ang patuloy na mag-ingat, maging sa aming pamilya. Ingatan mo rin po, Panginoon, ang aming mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte, na siyang namumuno sa aming bayan. At ingatan mo, Panginoon, ang mga dalubhasa sa medisina na patuloy na naghahanap ng kalutasan. Kaugnay pa rin, Panginoon, sa dinaranas naming COVID-19. Ama, inihiling din namin na iunat mo yung mapagpalang kamay sa mga may sakit at mga nasa balig ng karamdaman. Salamat, Panginoon, at patuloy ka naming pinupuri, itinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, good morning po. At good morning po sa ating pong lahat. Mahigit sa 300 ang naka-online ngayon. Good morning kay paring Odi Reyes.
Siya ang unang naka-online, nasa unahan. At good morning po sa inyong lahat. Happy birthday sa may mga kaarawan ngayon. Araw po ng linggo. Ano na ba ngayon? Nakalimutan ko na 20 sa buwan ng Setyembre. At araw ng linggo. So happy birthday po sa lahat ng may kaarawan ngayon pong araw na ito. At alam naman natin, kapag araw ng Sunday, ano po ang ginagawa ng mga Kristiyano? Ang ginagawa po ng mga Kristiyano ngayon ay nagsisimba. Yun. Ito po yung mga matatapat sa pananampalataya. So nagsisimba po, ano man ang iyong kinaanibang grupo. No? Hindi natin pinag-uusapan ng relihiyon. Ang pinag-uusapan natin dito ang pananampalataya. No? Kasi marami po sa mga Kristiyano ngayon, no? Marami sa mga Kristiyano ngayon, kung marami ang gutom sa pagkaing pisikal dahil nga po sa pandemya, no? Marami ring gutom ang espiritual. Alam niyo po kung bakit nasabi ko na marami po ang gutom sa espiritual. Kasi marami po ang Kristiyanong sabik na makapagsimba, no? Marami po ang mga Kristiyanong sabik na makapunta sa simbahan, sa tahanan ng Panginoon. Totoo po 'yon. Nagkaroon lang po ng tawag dito. Nagkaroon lang po ng pagkahadlang dahil po dito sa pandemya na bumalot sa ating pong buong mundo. So dito nagkaroon tayo ng tinatawag na sikil, no? Sikil sa kalayaan ng pagsamba o yung punta natin sa bahay dalangina ng Panginoon. So ito ho yung namimiss ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya at talagang dedicated sa pagsamba sa Panginoon sa araw ng linggo, no? Kasi sabi nga po, 'di ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng 6 na araw para magtrabaho, no? So 6 na araw para magtrabaho. Ang ikapito ay para ito sa gawain ng Panginoon, no? Pagsamba natin sa ating mahal na Diyos. Kaya ko nasabi na mas maraming gutom ng mga Kristiyano, mas maraming uhaw, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. Kasi po, yung iba walang gamit na online. Yung iba walang, although ngayon, talagang kahit saan ka pumunta, puro nagpaka-online na, kahit sa mga probinsya. Kaya lang, sa gulo at maligalig na sistema ng ating linya, magulo ang signal, maraming hindi nakakapag-online, no? So, ngayon po, sa ilalim po ng General Community Quarantine, ay pinayagan na po unti-unti. Pinayagan na po unti-unti na magkaroon na ho ng mga gawain sa mga simbahan, no? Kaya kahit papano, yung ating espiritual ay napapakain na po natin. No? Napapakain na po natin yung ating espiritual. So dati, sa loob ng pasensya na po, pinapawisan ako sa loob ng 5 buwan na tayo ay nagkaroon ng tawag dito, tayo ay nagkaroon ng lockdown, no? Tayo ay nagkaroon ng lockdown sa loob ng 5 buwan, 5 buwan na gutom ang ating espiritual. No? 5 buwan na gutom ang ating espiritual. So hindi natin napakain yung ating espiritual, kapatid. So ngayon, pagkakataon naman natin ngayon, no? Pagkakataon naman natin ngayon, napakainin natin, busugin natin ang gusto, 'di ba? Pag pupunta tayo sa mga restaurant, sa mga unlimited na ayun, no, 'di ba? Pwede na ngayon kumain sa mga fast food, no? Pwede lang kumain. 'Di ba pag pupunta tayo sa Mang Inasal, lalo na sa Mang Inasal kasi doon talagang unlimited ang pagkain, no? Pag doon tayo pupunta. Binubusog natin, 'di ba? Unlimited nga eh. Binubusog natin yung ating tiyan, di ba? Pinupultang natin. Kumakain tayo ng marami, paramihan tayo sa pagkain, no? Ganon din po ang spiritual natin, mga kapatid. Kailangan nating busugin ng gusto ang ating spiritual, no? Kailangan nating pakainin ng gusto ang ating spiritual. Kaya kapatid, hindi dahilan, ay araw ng linggo ngayon, maglalaba ako ngayon, hindi, may kausap ako, may siservisan pala ako ngayon. Marami sila, 4 sila, 6 sila, tigpa 500, no? Sa mga masahista. Hindi ho dahilan na kapag araw ng linggo ay puro ka lang trabaho. Kaya nga ho tayo nagkaroon ng pandemya, di ba? Kaya nga ho tayo nagkaroon ng ganitong pandemya kasi
ang totoo nun, nakalimutan na po natin. Sa sobrang libang natin sa mga kung ano-anong bagay, sa sobrang libang natin doon sa mga kung ano-anong mga pinagkakabalahan natin, nakalimutan na po natin. Ano yung nakalimutan natin? Nakalimutan na po natin tumawag sa ating Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Amen? Yun na po ang nakalimutan natin. Yung pagpapala, yung nagbibigay sa atin ng hininga, yung nagbibigay sa atin ng buhay, nakalimutan na po natin yun. Hindi na ho natin naalala yan. Kaya ho, binigyan ho tayo ng palo ng Panginoon. Ang problema, yung palo na yan ay buong mundo ang nagsuffer. Yun nga ho, nagkaroon ho tayo ng pandemic. At itong pandemic na ito, hindi maalis-alis. Di ba? Hindi kagaya ng SARS, hindi kagaya ng meningococcina, na ilang linggo lang tumatagal, isang buwan lang. Ito, 6 months or posibleng umabot pa ng more than a years. No? At sa dami ho ng nagkakasakit, lubog ang ekonomiya natin. Lubog ang ating ekonomiya, bagsak ang ekonomiya natin at ang daming namamatay. 'Di ba? Yung po ang isipin natin, kapatid, bakit ganun? Bakit ganun ang nangyari sa atin? Kasi po, mas marami po sa atin ang pinagkakabalahan ng hanap buhay. Mas marami po sa atin ang pinagkakabalahan ng kung ano-anong bagay. Hindi ho natin inaalala yung nagbibigay sa atin ng buhay, kalakasan at ang pagpapala. Hindi ho natin naaalala yon. So siguro, kapatid, ito na yung time. 'Di ba? Sabi ko nga, 'di ba, sa pagkain, inalimbawa ko nga po ang pagkain, 'di ba? Ito na yung time na kailangan busugin natin, no? Ipultang natin ang ating spiritual na buhay. No? Yun ang ating kailangan busugin, yung ating spiritual na buhay. Ito, kapatid, ang totoong pagkain. Ito ang totoong pagkain, ang spiritual. Ito ang dapat nating gawin, no? So, ito po ang aking kaunting mensahe lang, no? Kaunting mensahe lang kasi tuwing Sunday, ako po ay bago ako mag-umpisa, ako po ay magbibigay ng mensahe sa ating mga kababayan. Paalala, kapatid, na baka naman nakakalimutan natin sa sobra nating busy sa buhay. Nakakalimutan natin. Pwede na, kapatid, malaya na tayo. Unti-unti na ho tayo nagkakaroon ng kalayaan sa pagsamba. Siguro naman, hindi dahilan na ikaw ay may lakad. Hindi dahilan na ikaw. Sabi ko nga po, ito po yung patutuo ko sa inyo. Maniwala po kayo sa hindi, ito po yung patutuo ko. Nung panahon po na wala pang pandemya, ang lakas ho namin kumita. Sa umaga pa lang, pag-araw ng linggo, ang dami na ho naming kliyente. Pero ano ho ang ginagawa ko? Minsan nga, masuspindi ako eh. Alam nyo po. Kasi, inuuna ko po ang gawain. Inuuna ko po na magsimba bago magtrabaho. Sabi nga ho ng iba eh, pwede ka naman magsimba sa ganito. Madali lang, ilang minuto lang. Okay na. Hindi po. Ang aking pananaw kasi ayon sa Biblia, kailangan paglaanan natin ng oras ang Panginoon. Kahit 2-3 oras paglaanan natin. Muntik ko ako masuspindi dyan. Muntik ko ako masuspindi dyan. Kasi pinapriority ko po ang gawain ng Panginoon. Hayaan mo kung malakas, hayaan mo kung nakailan na yung kasama ko, hayaan mo kung nakarami na sila, basta malaga, busog ako. Busog ang aking spiritual, hindi lang bulsa. Kasi mahirap pag busog ang tiyan mo, busog ang bulsa mo. Yung kaluluwa mo, yung spiritual mo, hindi kumain. Mas mahirap po yung, kapatid. Kasi, anytime na dumating ang Panginoon sa buhay mo, anytime na dumating ang Panginoon, bigla tayong dalawin. Anytime na dumating ang isang sakuna at inabutan ka at kinuha ka ng Panginoon, ang itatanong sa iyo ng Panginoon, pinakain mo ba ang iyong spiritual? Yun po yung itatanong ng Panginoon. So kaya, kapatid, paalala sa umagang ito, unahin natin ang ating spiritual. Busugin natin ang ating spiritual bago ang ating mga sariling pamamaraan o mga sariling nating ginagawa. Amen? Okay. Okay, nandito na tayo sa mga balita na tayo. Bago sa mga balita, tayo ay napapanood sa ating iba't ibang mga ka-FB friend. Napapanood tayo sa ibang bansa at napapanood tayo sa ating mga ibang ka-Facebook friend. At syempre, mapapanood tayo sa Cold Fire YouTube channel. Yan, sundan po ninyo yan. Sundan po ninyo ang ating Cold Fire YouTube channel. Diyan po tayo mapapanood. Maaari yun ninyong
mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating hong COVID-19 advocacy. Okay, ito na po yung ating hong mga balita ngayon. Unahin ko muna itong update bago ang ibang balita. Update natin sa COVID-19. Ito na po, umabot na po sa 283,000 mahigit. No? Nasa 283,000 mahigit na po ang COVID-19 cases sa bansa matapos makapagtala po ng 3,000. At ito naman po ang mga namatay. Ang namatay po ngayon ay nasa 4,000 ang mga namatay sa COVID-19. At ang mga recovery ay nasa 200. Ito na ho ito. Ano na ba to? Baka magkamali ako dito. 209,000. Nasa 209,000 na po. Ito pong mga recovery. No? 209,000 ang recovery, 4,900 ito pong mga namatay. At sana hindi ako nagkamali. Yun, 209,000 at 4,000 at mahigit sa 800, no? Tama ba? 4,000 at mahigit sa 800 itong mga namatay sa COVID-19. Kung nagkamali ako dito, kung nagkulang ako, pasensya na. At ang kabuang confirmed cases po natin ay nasa 283,000. No? 283,000 ang confirmed cases po sa ating COVID-19. At nangunguna pa rin po ang National Capital Region. Okay? At sa ibang balita, ito pong physical distancing sa mga pampublikong sasakyan ay muling ipinatupad at hindi ho inapruba ng ating Pangulo itong pagbabawas ng 1 metro. No? So mananatili ho ang physical distancing sa mga pampublikong sasakyan. Ito ho'y matapos pagdebatihan, no? Ito po'y matapos pagdebatihan sa harap ng Pangulo ng mga miyembro ng IETF at kabinete ng Pangulo ang pagbabawas sa physical distancing ng 1 metro. No? So ito po ay hindi inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, kaya tuloy ang physical distancing sa mga pampublikong sasakyan. At sa mga mamamasyal sa Baywalk, ito hong Manila Bay ay binuksan na po yung tinatawag nilang White Sun. Mamasyal ho kayo sa Manila Bay. Ito hong open na ho itong Baywalk, no? Ito pong tinatawag nilang White Sun. Itong paglagay nila ng mga dinurog na dolomite dito po sa Manila Bay. Ay open po ang Manila Bay simula kaninang alas 5 ng umaga hanggang alas 6 mamayang gabi at maging kahapon ganun din po. So mamasyal na ho kayo sa Manila Bay. Ano pa ba yung ibang balita natin? State of calamity pinatupad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buong bansa. Yon. Itong state of calamity na to, ito ay pinirmahan po ni Pangulong Rodrigo Duterte upang bigyan po ng karagdagang pondo ang mga LGU sa buong bansa sa pamamagitan ng memorandum circular na nag-uutos na ilagay sa state of calamity ang buong bansa kaugnay sa COVID-19. Ito po ay aabot hanggang September 2021 or kung may pagbabago, posibleng tanggalin o extend ng Pangulo ang state of calamity. So binigyan po ng karagdagang pondo ang mga LGU para sa state of calamity at ayon po sa Pangulo ay ito ay kailangang ipamigay sa mga taong kanilang nasasakupan. So ayan. Ito nga social amelioration, wala pa eh. So ano kayang ipamimigay? So yun po. Yun po ang ngayon. Yun po ang balita po ngayon. At panguling balita natin, nagkamali ho ako dito noong nakaraan. October 29 po pala isasara ito pong mga sementeryo sa buong bansa. No? October 29 isasara hanggang November 3. Pero pwede daw hong dumalaw simula September
18 hanggang November 15 yung mga dadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. So muli po, simula sa October 29, sarado ang mga sementeryo hanggang Atres. Okay. Yan na po ang ating mga balita. Maraming salamat po. Sabi ko nga po, subscribe na po kayo sa ating Cold Fire YouTube channel. Sa ngalan ni Mami Gloria Capisnon, ang ating katuwang sa advocacy. Sa ngalan ni Paring Odi Reyes. Muli po, mataas po ang sikat ng araw, kaya sa mga nais magpalaba, puntahan na po ang DGC Laundry Shop na matatagpuan sa Captain Joe Apartment, Barangay 138, Lungsod ng Pasay. Di kalidad, mabango, garantisado ang laba ng DGC Laundry Shop. At sa mga nais naman magpa-relax ng kanilang katawan, hanapin na po ang Gentle Touch na matatagpuan sa 4th floor ng Metro Point dito po sa lungsod ng Pasay. Para sa headache, back pain, migraine, maaari ho ninyong puntahan ang Gentle Touch. Di kalidad, garantisado at talagang relaxing ang hatid ng Gentle Touch na matatagpuan sa 4th floor ng Metro Point sa lungsod ng Pasay. At syempre, kung kayo naman po ay nasa Quezon City, hanapin naman po ang P-Joyce Massage and Reflexology na matatagpuan sa 4th floor ng Farmers Plaza. Open na po sila. P-Joyce Massage and Reflexology, naghahatid po ng relaxation at para po sa back pain, hanapin lamang ang P-Joyce Massage and Reflexology. Rosano Yumol ang coordinator, 4th floor ng Farmers Plaza, Cubao, Quezon City. At dito naman po sa DGC Laundry Shop, mayroon po ako ditong tarpaulin. Hanapin naman po ninyo ito. Makikita po ninyo pag kayo po ay pumunta sa DGC Laundry Shop. Tingnan lamang po ang aking tarpaulin, blind massage, relaxation treatment sa mga nais magpa-home service. Magandang hapon, ano ba? Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat at ingat po tayo kapatid. Stay at home sa mga walang ginagawa. Maraming salamat. Magandang umaga.